Sa dulong office. Ano ba? Hello? Okey na ba? May sound ka? May nagaan na. Hello? Hello, Louie. Naririnig mo ako? May echo yata. Ano ba nangyari? Ano ako? Hello? Hello? May sound ba ako? Hello, Louie, Mer naririnig mo ako? Opo, rinig ko po kayo. May feedback ba? Kanina po nag-e-echo pero 'di naman na po ngayon. Okey, so alam ko na. Ayan, nawala yung aking sound sa laptop. Anyway, so yun, wait lang. Okey, so sige start tayo. Hoping habol yung iba. Ayan, and praying na okey naman yung sound ko. Tama lang yung sound or mahina? Ay, tama lang ba yung sound ko or mahina? Tama lang po ate. Okey, sige. Ayan, magpe-pray na tayo. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Lord, maraming salamat Panginoon sa technology, na pinagkaloob mo sa amin para magkaroon kami ng online devotion. Bagamat maulan at ganun Panginoon, hindi ko maganda yung pakiramdam ko but still thankful at, na mangyari po itong ngayon sa inyong kalooban. At salamat Panginoon at kasama ko po si Luis dito po sa devotion. Dalangin ko Panginoon na i-bless niyo po siya mightily, na di Panginoon makapag-invite pa kami ng ibang mga young ladies, maka-join Panginoon. At salamat po muli sa gabing ito. Panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, amen. So, ayan. So, sa school ngayon, grabe 'no? Second week na. So, praying na magkaroon din ng, pagkakataon na ikaw, nasa school ka, Luis, and other young ladies na makapag-share pa rin ng salita ng Panginoon or makapag-invite para sila naman ay makakilala din sa Panginoon. Okay. So, and also, pag-pray din natin yung panahon kasi, paiba-iba siya. The same time, pagpaiba-iba yung panahon at, um, prone sa sakit. Ako nga may sipon na, eh. Sabi ko ayokong magkasakit kaso ayan may sipon na ako. Ayan, so mamaya inom na ako ng gamot kasi kailangan hindi lumala yung sakit natin. So yun, I hope you have your Bible with you. Ayan, para sa ating, devotion.
ngayong gabi. So, open natin yung ating mga Bible sa First Thessalonians 5 verse 18. Ayan, so 5:18, ayan, madali lang 'tong verse, maganda maging, um, magandang maging ano 'to, life verse. At the same time, another reminder para sa atin na bilang isang, anak ng Diyos ay, mapagpasalamat tayo kung ano yung meron tayo. Hindi tayo yung, dapat laging nagrereklamo or marunong tayong makuntento sa bagay na natatanggap natin. At the same time, itong verse na 'to, dapat, ah, meron tayong pagkakataon sa everytime magpe-pray tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at ano pa, itong verse na 'to ay pinapaalala sa'tin gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kahit ang hirap ng buhay at times, hindi naman lahat, minsan mahirap, 'di ba? Pero ang sabi dun, ang Panginoon siya pa rin yung tutulong sa'tin in time. Ah, so 'yan. At the same time, sabi diyan, "In everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Kalooban ng Diyos na tayo ay mapagpasalamat. Okay, pasalamat ka meron kang pamilya, yung iba simula pagkabata nila hiwa-hiwalay na sila kasi broken family. So, pasalamat ka may pamilya ka, so that's a great reminder. Ano pa ba, pasalamat ka kung may pagkain ka sa ano niyo, sa lamesa niyo. Kasi yung iba kinukuha lang sa basura yung pagkain nila. Iba naman hindi makapag-aral kasi ano, yung pamilya nila hindi sila kayang pag-aralin, okey. Tapos yung iba naman wala silang paa, ikaw nagrereklamo ka wala kang bisikleta, yung iba nga walang paa, eh, 'di ba? Dapat nagpapasalamat tayo kung ano yung meron tayo. For example, tayo binigyan tayo ng buhay, yung iba hindi na nakaranas mabuhay sa mundo. Kaya, magpasalamat tayo, tayo ay buhay. And then marami, for example na lang, may bahay tayo na tinitirahan, natutulugan, yung iba sa karton, yung iba sa building, sumisingit sila doon sa ano, sa nagtatago sila. Ayan, yung iba, wala silang pagkakataon na, um, wala silang pagkakataon na makapag-aral, magkaroon ng bahay, ng tahanan, ng pagkain. Tayo dapat mapagpasalamat tayo kung ano yung binigay ng Panginoon. Ayan, welcome Caitlyn. Ayan, so I hope malinaw naman yung ating signal. Okay, so yun, dapat mapagpasalamat tayo. Sabi dun sa verse, "In everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Hindi sa lahat ng oras, panay negative ang nangyayari sa buhay natin. Minsan iniisip lang natin, pero ang katotohanan ay tayo yung negative yung iniisip, okey? Pero dapat tayo ay positive lang sa buhay, okey? Kahit may nangyayaring hindi maganda sa pamilya, sa pag-aaral, positive lang tayo na someday magiging maayos din ang mga problema, magiging maganda rin ang mga sitwasyon. Okey, matatapos din ang school, magka-college kayo, magtatrabaho kayo, and so on and so forth. Wait lang, may kumakatok. Enter, ayan, may estudyante pa akong isa dito. Pero magpasalamat tayo dahil meron tayong buhay, okey? So, I hope
Magpasalamat kayo meron kayong buhay, lakas. Kahit minsan masama na yung pakiramdam, ako masama na yung pakiramdam ko, pero papasalamat pa rin ako dahil wala ako sa ospital, wala ako sa ospital. So, tayo mag-pray para sa ating Bible verse and online devotion. Maging blessing ito sa bawat isa. Sa akin, naging blessing ito dahil matagal ko na rin 'tong memorize at the same time napapakinggan sa mga preaching at nare-remind ako personally and I hope kayo. Okay. Tayo manalangin. Dakilang maraming salamat Panginoon sa gabing ito na ibinigay mo sa'min. Salamat po at kasama ko po si Caitlyn at si Luis. Pagpalain niyo po ang aming online devotion about, how to be more thankful in spite of the problems and challenges in life. Na mas maging mapagpasalamat pa po kaming tao at maging positibo kami sa aming mga, buhay, Panginoon. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan. Bless niyo po ang aming devotion at makahabol pa po ibang mga ladies. Manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, yun. Um, let's go back to the verse. Ayan, hindi naman yan mahaba. Madali ang i-memorize at maganda yan na maganda yan na maging life verse. Okay? Yung life verse na yan, in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you, ay isa sa mga nag-encourage sa akin na magpatuloy nung time na nagkasakit ang daddy. Ay high school pa ako no'n, 3rd year, tama ba, 4th year high school. Yung kahit nagkasakit siya that time, naging papagpasalamat ako sa Panginoon kasi hindi pa siya kinuha sa amin that time, okey? I'm so thankful to God kasi nakasama pa namin siya way back 20, madal 2009, ayan 2009 siya nung na-stroke siya at dun ko naranasan na naghirap ang pamilya namin and dun ko naranasan, okey, na kailangan, maging strong ako, kung ano yung meron sa hapagkainan, kakainin ko, ano yung blessings na maliit na natatanggap ko ay ianuhin ko siya, papasalamatan ko kasi may nakakain pa rin kami kahit sibuyas na lang 'yan tsaka kanin, thankful pa din ako. Tapos, kasi compare naman sa iba 'di ba, asin, toyo, gano'n. So, nagpapasalamat pa rin ako na may kanin 'di ba, may sibuyas, may chichirya. So, nabuhay kami na gano'n yung kinakain namin. Kasi nagkasakit nga yung father ko na siya yung talagang nagtatrabaho, siya yung kumikita ng pera. So, isa yon na nagpapasalamat ako na kahit may sakit siya, masipag siya. Sabi ko gusto ko din maging masipag, 'di ba? Kasi kahit may sakit siya, magsisimba siya. Maganda yung testimony na pinakita niya nung kahit may sakit siya, stroke siya, magcho-church siya hangga't kaya niya, 'di ba? So tayo wala naman tayong sakit, uunahin pa natin yung birthday party, 'di ba yung iba gano'n or magsi-swimming araw ng linggo. So, dapat tayo ay, inuuna natin yung Panginoon. Kasi siya naman yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at buhay. Ngayon, kapag itong buhay na 'to na meron na pinahiram sa atin, hiram lang 'to sa Panginoon, hindi mo buhay 'yan. Lagi ko sinasabi sa mga devotion ko, 'wag na 'wag mong kukunin ang sarili mong buhay. Kasi sigurado sa impyerno ka pupunta, yung mga nagsu-suicide, okey? Sila ay sa impyerno. Bakit? Kasi hindi po nila buhay 'yan, hindi sila ang nagbigay ng buhay, ang Panginoon. Ngayon, pinahiram sa'yo, dapat may appointed time 'yan kung kailan 'yan kukunin ng Panginoon kasi pinahiram lang 'to sa'tin. Ngayon 'pag tayo ang kumuha ng buhay natin, hindi tayo makakapunta sa langit kasi sigurado do'n tayo sa impyerno kasi
hindi mo naman appointed time, yung iba sa sobrang hirap ng buhay tumalon sa building, namatay, nag-suicide. I'm telling you this because this is very, popular right now, yung mga may depression, anxiety, sa daming problema dinadaan nila sa buhay hangga't nagkakaroon sila ng tendency mag-suicide. For example, sa'kin na lang nung bata-bata ako, nagalit ako. Sabi ko, why not yung nakikita ko sa TV or nalaman ko na that time, saktan ko yung sarili ko. Ngayon, I did. Tiningnan ko lang naman, kumuha ako ng bread knife talaga. Masakit! Ayokong saktan yung sarili ko kasi masakit. So, natatawa na lang ako 'pag binabalikan ko, wait lang. Natatawa ako kasi like ko sinasabi, bakit bread knife pa yung kukunin niyo, iba baka depende kuchilyo. But that is not a funny story na sinaktan ko yung sarili ko, but yun nga yung na-realize ko na ang sakit pala 'pag sinaktan ko yung sarili ko and etong buhay nga 'to ay hindi sa akin. Pinahiram lang 'to ng Diyos sa akin kaya as much as I can, iingatan ko 'to, okey? Iingatan ko 'tong buhay. So, I started to be thankful sa Panginoon. Not everyone ay may family, not everyone ay may bahay. I have my family back then, kumpleto kami. Ngayon wala na ang daddy. I'm thankful kasi wala na siyang sakit sa langit, okey? Hindi ako masaya dahil wala na siya dito sa mundo, pero masaya ako dahil wala na siyang sakit sa langit, kasama na niya si Jesus. Wala na siyang problema, hindi niya na kailangan mag-oxygen or magpa-hospital. Yung pain na naranasan niya wala na kasi nasa heaven na siya. So, yun yung nagko-comfort sa amin, sa akin. Masakit na wala na akong family, wala na akong father. Pero thankful ako sa Panginoon kasi siya yung aking spiritual father, 'di ba? Wala na akong physical father pero meron pa akong spiritual father which is the Lord Jesus Christ na aking tagapagligtas and someday, 'di ba, magkakaroon kami ng reunion ng father ko. Okay. So, I'm still thankful dahil kahit nahihirapan ako, mas nagiging strong person tayo, okay? So, dapat kayo din kasi the more na the more na nagpapadala kayo sa problema or lagi niyong iniisip yung mga negativity, kayo din yung mahihirapan. Kaya magpasalamat kayo sa problema kasi ginagawa kayong matatag at mas malakas na version ng sarili niyo, okay? So, sabi dun sa verse, balikan natin, "In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Sa lahat ng bagay magpasalamat tayo. Sa maliit na natanggap mong blessing, magpasalamat ka. Hindi ka man 90% sa grade mo, magpasalamat ka kasi may grade ka, pasado yung grade mo, 89 man yan, 88 or 75, passing grade, pasado ka pa din. Next time, galingan mo kung gusto mo mataas yung grade mo, 'di ba tama? Magpasalamat ka kasi nakapag-aral ka. Si Abby naranasan niya maglakad papunta sa school, ay mali, pauwi, para lang makatipid dahil wala kaming gano'ng pera. Pero nung nag-college siya, naka-e-bike na siya, 'di ba? Ako nung nag-college ako, naranasan ko naka-drive ako ng 4 wheels. Yung mga classmate ko, "Hala si Ate Milka ganyan nagda-drive." So nagpapasalamat ako sa Panginoon naranasan ko yung gano'n. Pero hindi nila alam na marami kaming problemang pinagdaanan bago namin maranasan yung gano'ng sitwasyon.
okey? Bago kami nagkaroon ng sarili naming business, family business, gaano kahirap ang ginawa namin ng father ko. I need na mag-absent para matapos yung deal at 'pag natapos yung deal siyempre may commission siya at yung commission ginamit sa pagpagawa ng apartment. So, I'm still blessed na, in spite of challenges, na-close namin yung deal, nagka-commission siya, 'di ba? So, marami pang testimony, I know meron kayo. Kanya-kanyang testimony. Dapat nagpapasalamat ka, hindi katulad nung iba. Wala silang pamilya, wala silang bahay, may sakit man pero lumalaban, 'di ba? So, mapagpasalamat tayo, yun lang paulit-ulit lang sasabihin ko sa atin kasi yun yung verse natin ngayon, eh. "In everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Magpasalamat tayo ng gusto ng Panginoon sa atin. Mahirap mag-aral sa panahon ngayon. Ngayon nakakapag-aral kayo. Nagpasalamat ba kayo sa magulang niyo? Dahil pinag-aral nila kayo? Binabayaran nila yung tuition fee niyo, binili kayo ng gamit na kailangan niyo. Meron kayong pamasahe araw-araw, kung araw-araw kayo pumapasok. Meron kayong pang-project, nagpapasalamat ba kayo? Ang sasabihin lang ng magulang mo, "Oh, mag-chat ka kung nakauwi ka na." Yun yung assurance na hinihintay nila sa'yo pero hindi mo magawa. 'Di ba parang maliit na bagay yun para sa kanila, malaking bagay yun. Kinakamusta ka nila, mag-reply ka. Nag-chat sa'yo, mag-reply ka. Or kung hindi nagcha-chat sa'yo, ikaw ang mag-chat, "Kamusta?" Ako kahit andito ako sa school, tatawag ako at tatawag 'pag matagal ako dito, kakamustahin ko, "Mi, kamusta ka, nasaan ka?" Ganyan. Kahit malapit lang. Bakit? Hindi mo na maibabalik yung oras 'pag wala na sila. I-cherish niyo kung ano yung meron kayo, pahalagahan niyo yung oras, pagkakataon, okey? Kasama niyo yung pamilya niyo na nagsusuporta sa inyo. Be thankful to God kung ano yung meron kayo. And that will eventually help us everyone na maging positibo sa buhay. Okay? Ang kaakibat ng pasasalamat ay pagiging positive or optimistic. Okay? Pagiging optimistic ay hindi nabibili sa Mercury or sa Shopee. Okay? Ang optimistic manggagaling sa'yo. Huwag kang negative. Okay? Huwag napaka-negative lagi nang nasa isip mo. Si Satan 'yan. Okay? Si Satan ang nagbibigay sa'tin ng negativity. Si Satan gusto niya sirain yung buhay natin. Makalimutan natin ang Panginoon at problema na lang ang isipin natin or saktan natin yung sarili natin or kunin natin yung buhay na pinahiram ng Panginoon. So, be optimistic. Yun lang yung points natin ngayon. Maging optimistic tayo, okey? So, 'pag optimistic tayo, okey, meron tayong maganda maganda na magandang impact sa buhay mo at sa ibang tao. 'Pag napaka-negative mo, tingin pa lang sa'yo, "Grabe naman 'to, mukhang ang lungkot-lungkot naman nito." Tapos malalaman Kristiyano ka, bakit ganyan ka, 'di ba? Tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo pero negative ka. So, dapat hindi po. Kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, anak ka ng Diyos, dapat masayahin ka. Kasi anak ka ng Diyos, eh. Baka kaya napaka-negative mo sa mundo, hindi ka talaga anak ng Diyos, akala mo lang.
Nakakalungkot 'yun. Kaya dapat talagang sigurado na tinanggap natin ng Panginoong Hesus at tayo ay bibigyan ano yung fruit of the spirit? Ayan, ise-share ko sa inyo. Fruit of the spirit. Ayan, so Galatians, ayan wait lang, So kailangan makikita sa atin yung fruit of the spirit, love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, temperance, Galatians 5:22-23. Dapat nakikita sa atin. Okay. So, dapat nakikita sa buhay natin na tayo may pagmamahal, tayo ay mayroong kasiyahan, no, love, joy, peace, kapayapaan, long-suffering, mahaba yung pasensya natin, goodness, kabutihan, faithfulness, gentleness, self-control, temperance, okay? Patience, kindness, and everything na magaganda, positibo, okay? Sabi ng Panginoon sa Galatians, 'di ba? So, dapat tayo ay may mga alam na Bible verse na mag encourage sa atin kaysa panay negative ang ipo-post natin. Okay, pwede tayo mag-post ng mga funny things, encouraging things. Ako hindi ko na siya madalas nagagawa. Nagpo-post ako ng verse, but as much as I can ayoko mag-post sa social media ng mga negative kahit ang daming negative na napagdadaanan, okay. Pero sa tulong ng Panginoon, dapat tayo ay may ano, mabuting puso pa din, okay. Tsaka pagiging positibo sa buhay. I hope malinaw po ang ating, devotion sa gabing ito na maging optimistic tayo, meron tayong fruit of the spirit, love, joy, peace, long-suffering, okay. So, I hope na ang bawat isa sa atin ay napaalalahanan na ang ating buhay ay isa lang, okay. Isa lang 'to, ha. Pinahiram lang 'to ng Panginoon, hindi natin 'to ano, pagmamay-ari. 'Pag ginawa natin ng masama ang ating katawan, sigurado tayo'y maghihirap sa impyerno panghabang buhay. Okay, sinabi sa Bible na appointed sa tao ang mamatay. Pero kapag hindi appointed, ibig sabihin, yun nga yung mga nag-suicide, ganyan. Okay, sa impyerno sila katulad ni Judas. Tignan mo si Judas, 'di ba si Jude, kasama na niya si Jesus, pero sa huli hindi siya ligtas. Parang ano yun, eh, lagi nagsisimba, pero sa huli hindi ka pala save. Sorry, sa impyerno ka, and that's the reality, okey? Yes, nagpa-baptize diyan, kahit ako dati sabi ko 'pag nagpa-baptize ako doon, it's a serious decision na gusto kong magamit ng Panginoon yung buhay ko, the same time maglilingkod ako sa Kanya. The same time iingatan ko 'tong katawan na 'to, na pinahiram niya yung buhay sa akin, okey? So, I hope it's clear na every one of us should be thankful. We should be positive. We should be positive in life. We should be loving. We should have joy, peace, maging mabuti sa mabuti sa kapwa, mabuti ang puso natin. Okay. So, we will not, um, extend ang ating ano, because it's very clear, very simple ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, okay. Na tayo'y mapagpasalamat. Malinaw po ba? Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Eto yung ulan na 'to, yung ibang lugar hindi inuulan, ngayon tag-ulan na. Okay, yung iba sobrang tagtuyot sa kanila, etong ulan blessing sa atin, ay sobrang putik.
pero sa kanila nagpapasalamat sila na may ulan. Alam niyo ba 'pag wala ng ulan, mamamatay yung mga crops natin. Alam niyo yung mga crops, mga ano, bigas sa bukid, mga pananim sa bukid. At kapag yan ay namatay, tataas ang bigas na naman. Sasabihin ng magulang niyo, "Uy, huwag kayong magsayang ng ano, ng kanin, ubusin, mahal ang bigas." Tapos mahihirapan tayong magbayad sa kuryente, yung magulang natin pala, magulang niyo, okey? Tapos mababawasan yung baon mo kasi pinambayad ng kuryente, mga gano'n. Ano lang yan, eh, domino effect, sunod-sunod lang siya. Affected ang pamilya mo, affected ka, pero tumingin ka lagi sa Panginoon, okey? So, let's pray. Bago tayo mag-pray pala, ayan. So, ano yung bagay na pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Ayan, nung mga nakaraang linggo or ngayong linggo? Unahin na natin si Ate Caitlyn, ano yung bagay na pinagpapasalamat mo sa Panginoon nung mga nakaraang linggo or ngayong linggo? Ano po, pinagpasalamat ko po sa Panginoon, nung time po nung Thursday, mayroon pong time na meron po akong yun nga po, yung the way niyo po bago po ko po pala, sabihin yung papasalamat, yung the way niyo po sinabi na ano, na we must be thankful na kahit ganito nga po yung buhay, kahit may mga setbacks. So, bigay ko po sa inyo yung kung anong nangyari sa'kin lately, ah, kagabi. So, ano po, sabi ko po yung, ah, kita ko po sa pina-send na po sa'min ng adviser namin yung mga may honors na daw po. So, sabi daw po 86 pero 75 pa lang yung nakalagay dun po sa paper. So, chine-check ko po yung pangalan pero wala ako dun. So, tsaka ako din, ah, yun pala naalala ko na mayroon pala akong mga mababang marka sa ibang subject. So, yun parang nung nalaman nung parents ko parang ewan ko ba kung ano yung nafi-feel nila, parang sasabihin ba nila, "Ay okey lang yan, ganyan naman talaga, bawiin mo na lang sa pag-grade 12 mo." Or parang, "Ba't naman ganyan? Kamo naman yung mga kaklase mo ibang kaklase mo nakapag-abot na ta's ikaw hindi." So, parang I don't know what to say, I don't know what to think, I don't know what to do, pero yun yung talaga yung nasa isip ko, yung word na I don't know. So, parang, habang nakahiga ako di ako makatulog kasi nag-iisip ako, anong gagawin ko ba dapat? Ano ba mangyayari sa'kin 'pag ganito? Ano yung, ma-e-expect nung mga tao sa'kin na ganito pala yung mga marka ko ta's ganyan, ganyan lang. Parang di ko na alam kung ano yung mafi-feel ko, eh. So, parang ano, parang nakahiga lang ako kinakausap ko yung Panginoon, sabi, "Lord, bakit ganito?" Parang di ko na alam kung ano yung magagawa ko, parang nanghihina ako. Parang nawawalan ako ng hope sa sarili ko kasi parang ayun nga, parang yung tingin sa'kin ng magulang ko parang nadadaan ako pa nini na mababa ako tapos meanwhile yung mga friends ko o yung mga pinsan ko mas mataas pa sa kanila. So, parang hindi ko na alam kung, ano yung masasabi ko sa sarili ko o Mm. anong mangyayari sa'kin in the next year, in the next generation kung gan'to lang lagi ako. So, parang, Lord, puwede man lang mabigyan niyo po ako ng lakas, saglit lang po. Oo. Ayun po, kunyari naano lang po kasi ako, um, yun po parang I realized na we must accept what happened po dun. So,
gano'n talaga. Pero kailangan mo rin idaan din sa panalangin kaysa mag muni-muni ka lang diyan, and it's better din po if we look at the Bible ta's habang nag-iisip-isip ako ng mga gano'ng bagay bigla akong nabuksan yung Bible ko habang tulog pa yung parents ko. Tapos wait lang po, share ko lang po sa inyo. Kasi parang kagabi po kasi parang iyak na iyak ko po that time, malapit na akong iiyak pero kinakalma ko nun sarili ko. So yun po, parang sinasabi niya 'pag sabihin po natin 'pag tinalikuran mo daw ang Panginoon, tatalikuran ka rin, parang gano'n po ata yung meaning nabasa ko, pero nakalimutan ko yung verse nun. So, parang if we, if we were not wise, mawawalan po sa'tin yung reward. So, parang yun yung, nakalagay dun po sa Bible, if we were not wise, parang mawawala lahat 'pag hindi po natin nagawa ng tama, tas or parang hindi po natin nasunod yung ano ng Panginoon diyan sa Bibliya, mawawala at mawawala rin po yung gusto natin o yung gusto ng Panginoon sa'tin. Parang wala lang ho tayo dito, parang sisira-sira na po yung mga pangarap natin. So, yun po, pinagpapasalamat ko rin po itong, ah, Growth Point, naka-join po ako thankfully kakauwi ko lang. Yung lesson and also po earlier na that I accept of what, of what God given to me. Yun lang po. Okay. Okay, so thank you, Caitlyn. Ayan, so, gano'n may mga pagkakataon na, kailangan natin i-accept and at the same time, hindi pa naman hindi pa naman huli yung mga bagay na puwede pa nating improve next time, okay? So, at the same time, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon in spite of the struggles na nararanasan natin. In spite sa mga nararanasan nating problems, may blessings pa rin na darating at darating. Lalo na 'pag inuuna natin ang Panginoon and siya yung magbibigay ng, wow, miracle, 'di ba? Or unexpected blessings at the end of our suffering. Basta tama yung puso natin sa Panginoon at tama naman yung ginawa natin, um, wala naman tayong, bagay na talagang masamang ginawa, okey? So, wait lang tayo kung ano yung better plan ng Panginoon dahil bata pa kayo, gano'n din marami pang plano ang Panginoon sa bawat buhay natin, okey? Sa bawat buhay na meron tayo ngayon, okey? Meron 'yan mga magagandang bagay pa rin na mangyayari kahit mga negative yung nangyayari sa ngayon, hindi yan forever sabi nga ng Bible, "And it shall come to pass." Mga problema ng mga tao dati, lilipas din 'yan, okey? Tayo may problema, lilipas din 'to. Okay, um, yeah, pagpasensya niyo na masakit na yung lalamunan ko but, I'm still thankful na wala ako sa ospital, 'di ba? So, I'm still thankful na nagkita tayo and I have heard you, ayan. So, baka si Luis meron siyang something to share. Thank you, Caitlyn. Ayan, meron ka bang mai-she-share, Luis, na pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Meron po, ate. Okay. Ano po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi this past few weeks din po kasi masama-sama din po yung pakiramdam ko. And nag-pray lang po ako kay Lord nung nakaraan. Sabi ko, "Lord, pagalingin mo po, gawa po ng may pasok pa po ako sa sa Lunes." Tambak-tambak din po kasi yung projects at assignments namin. And then pagkagising ko po ng kinaumagahan,
wala na po akong masyadong nararamdaman. Pinilit ko pa rin pong pumasok. Tapos po nun sabi ko po kay Lord, "Thank you po kasi napagaan niyo po yung pakiramdam ko. 'Di na po masama yung pakiramdam ko." Nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi sa buhay po niya na binigay niya po sa'kin. Tapos po sa pagpapa-baptize ko din po nung nakaraang linggo po. Tapos yung mga assignments and projects ko po na tambak-tambak nung nakaraan, okey na din po, pasado naman po, yun lang po. Okay, thank you, Luis. Ayan, so, may, mabuti na gagawin tayo sa Panginoon. The same time, babalik sa atin yung 'pag ginawa natin sa Panginoon ng tama. So, kahit tambak, oh, 'di ba, matatapos niyo rin yung mga projects niyo, 'di ba? Yung mga projects niyo na nahihirapan kayo, later on, 'di na kayo gagawa ng projects. Kasi iba na yung gagawin niyong mga research na. Hindi, gano'n talaga ang buhay at pag-aaral sa ngayon, marami talaga kayong gagawin. Pero dahil kung gusto niyo ma-achieve kung ano yung mga plano niyo, dreams niyo, paghihirapan niyo talaga siya. Okey, walang madali sa buhay, paghihirapan niyo kung ano yung gusto niyong marating someday. Okey po? So, yun, dun tayo magtatapos sa paalala ng Panginoon through the Bible verse. Basahin ko ulit, um sabi diyan, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Concerning me, concerning everybody. Okay, so dun tayo magtatapos. So, I hope naging magandang, paalala itong verse na 'to, ang salita ng Diyos. So, tayo manalangin. Dear Lord God, Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na ipinagkaloob niyo sa'min. At kami po ay, iningatan niyo sa buong araw at mga nakaraang linggo. Bless this day, at God pagalingin niyo kami sa mga sakit na nararamdaman namin. And also I'm praying, Lord, for the mother of Caitlyn, kay Mommy Beng, Panginoon, na patuloy, Panginoon, nag-aano siya sa gamot, and praying na, gumaganda po yung maging pakiramdam niya at, makatulong yung mga gamot sa kanyang healing, Panginoon. And also the family of Luis and family of Caitlyn, bless them, O Lord. Bless their studies and bless their, personal life. Give them peace, they give them joy, give them love that they need through your word, and guide us every day sa buhay pong ito. Bagamat may mga pinagdadaanan po kami na mga problema, I pray to you, Lord, na kayo, Panginoon, ang tumugon, maging maayos ang bawat araw, Panginoon. Nagpapasalamat po kami at wala kami sa ospital. At may mga bagay na mga natapos na po namin at may mga bagay na kakaharapin pa po namin. Help us, Lord. Meron pa pong mga setbacks, meron kaming mga challenges, financial needs, but still we are thankful na patuloy sa araw-araw bine-bless niyo kami ng panibagong buhay at lakas. Help us, Lord, to fight and, finish what we need to do here on earth until you call us home. Thank you, Lord, for your love. Guide each and every one of us. Thank you for Caitlyn and Luis. Kasama ko po tonight. Bless them, their family. We love you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan. So, thank you so much. Okay lang ba na mag-picture tayo? If you could open your camera. Ayan, let's have a group picture before we end. Okay, is it, possible? Ayan, makapag-open kayo ng camera. Yan, nakita ko na si Luis at naka-jacket siya. Hello, Caitlyn. Ayan, so let's smile. Kasama ko si Yana. Okay, 1, 2, 3. Hala, wait lang, hindi ako makapag-ano. Naku, natakpan yung ano ni wait lang, 1, 2, 3. Hala, ba't gano'n? Wait lang. Okay, wait.
Okay, so thank you so much. Ayan, God bless. Keep safe. I love you in the Lord. Hope to see you on Sunday and or Thursday night. God bless everyone Sunday morning. Thank you, Caitlin. Thank you, Luis. God bless. Thank you. Bye-bye. Have a blessed night.